At samantala, sa ibang balita, at ito po magandang balita po ito, na ibaba sa 19% ang taripa ng export product ng Pilipinas papuntang Estados Unidos. Yan po ang bunga ng pag-uusap ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at US President Donald Trump sa White House. Mula sa Washington, D.C., may report si Raquel Bayan live. Raquel. Dayan, nagkasundo na ang Pilipinas at Estados Unidos na ibaba sa 19% ang taripa na ipapataw ng Estados Unidos sa export product ng Pilipinas. Ang magandang balita na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa White House. Pasado alas 11 ng umaga sa US o alas 11 ng gabi oras sa Pilipinas, dumating sa West Wing ng White House ang Pangulo kung saan mismong si President Donald Trump ang sumalubong sa kanya. Bago pumasok sa Oval Office, sandaling bumati ang dalawang lider sa media kung saan inilarawan ni Trump si Pangulong Marcos bilang masigasig na negosyador sa usapin ng reciprocal tariff. He's a very tough negotiator. So far we're not there because he's negotiating too tough. In fact, I used to like him better than I do now. He's too tough. But we'll probably agree to something. But he's a strong negotiator. He loves your country. Kasama ng Pangulo na nagtungo sa White House, sina Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go at DTI Secretary Cristina Roque. Ayon kay Pangulo Marcos, bagamat 1% lamang ang nabawa sa isinusulong sana ng bansa, malaking bagay pa rin ito lalo para sa semiconductor industry na isa sa pinakaapektado ng ipapataw na reciprocal tariff. Sabi ng Pangulo, kasama sa mga napagkasunduan ang pagpapatupad rin ng Pilipinas ng open market o zero tariff rate sa ilang merkado para sa US, partikular sa automobiles. Habang iaakyat rin ng US ang importasyon nito sa Pilipinas, partikular sa soy products, wheat at medisina. Dayan, matapos ang pulong sa White House, agad na bumalik sa Blair House si Pangulong Marcos para sa kapihan sa media kung saan nagbigay ng update si Pangulong Marcos kaugnay sa mga ibang balita sa loob at labas ng bansa. Unang-una, yung ginagawang government response sa bagyong Krising. Sabi ni Pangulong Marcos, so far kontento siya sa ginagawang pagtugon ng ating pamahalaan dahil nakita niya na yung mga kailangang mailikas ay nailikas, yung mga kailangang mapaabutan ng relief goods ay napaabutan ng relief goods. Sa kasalukuyan, inaantay na lamang anya ng pamahalaan na mag-subside yung tubig baha at sa oras na bumaba na anya, yung tubig baha ay agad na papasok yung gobyerno para magsimula na sa clean-up drive. Habang isa pa sa mga ibinalita ni Pangulong Marcos, ang Estados Unidos tumutulong na rin anya sa relief operations ng pamahalaan. Katunayan yung ating mga EDCA sites, partikular yung Fort Magsaysay, mayroon na anyang nakapreposisyon na relief goods dyan. Ang kailangan ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, ay yung mobility assistance na lamang para maibiyahe itong mga nakapreposisyon na relief goods doon sa mga lugar o liblib na lugar na hirap mapuntahan dahil sa kalayuan o dahil sa mga pagbaha. Sa media o kapihan sa media kasama si Pangulo Marcos, na ibalita rin sa atin ni Pangulo Marcos yung ginagawa niyang paghahanda sa SONA. Sabi ni Pangulo Marcos, dahil nandito siya sa Estados Unidos, bahagyang naantala yung mga ginagawa niyang preparasyon. Pero once na makabalik siya sa Pilipinas, i-clear daw niya yung kanyang schedule at tututukan niya yung paghahanda para sa SONA. Sa kasalukuyan, nasa 80% na anya yung ginagawa niya o halos kumpleto na yung kanyang paghahanda para sa SONA. Ito na muna ang pinakahuli mula sa Washington, D.C., USA para sa Integrated State Media, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas.